Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Rex Aguilar. Good evening po, PSP Visual po, at Merry Christmas. Tanong ko lang po, sa section, Canon Law Section number 1364. Sabi dito is an apostate from the faith, a heretic or a schismatic incurs late sententiae excommunication without prejudice to the provision of Canon Law 194, Section 1 and 2. He or she may also be punished with the penalties mentioned in Canon 1336, Sections 2 to 4. Yan po ba mortal sin ba yung mga taong gumagawa ng ganyan? Abel Angel. Apostate nga no? Apostasy yan. Mga kumakalaban na sa simbahan, kapatid. Of course, that's a mortal sin. Kaya nga tingnan mo, ini-excommunicate nila. Pagka ginano ka na simbahan, matindi na yun. Mortal sin yun, kapatid. Apostasy, no? Yung pagtalikod sa simbahan. At lalo na yung iba, pag apostate kasi, ay in-excommunicate ka na. So lalo na yung mga taong Katoliko na kasalukuyan ngayon, ang daming sumisira kay Pope Francis, no? O naninira kay Pope Francis. Apostasy yun, kapatid. Yung pag-apostasy, it's a grave sin, mortal sin, heresy, indifferentism, lahat po yun, kapatid, no? Lalo na pag alam nila, pero pag hindi mo alam, pwede pang pero pagka simbahan humatol na, delikado na, no? Mortal sin yung, kapatid. Di ba humato na simbahan natin, CBCP, sa God-Thy Doctrine? Yung mga kumukontra doon, siya mortal sin na ba? Okay. That's yung mga ganung kumukontra. Well, sa Code of Canon Law natin, meron doon, nakalimutan ko yung number niya, but nakalagay doon na we need to respect yung Pope pa rin, no? Kung ano man ang decision niya. And then ang mga kumukontra kasi yan, yung mga traditionalist, mga nag-aano sa Vatican II, which is kumukontra sila sa 4 na Pope yun, no? So ang doon, disobedience yun, of course, lahat yun, no? Mortal sin pa rin yun, but Canon Law 1360 pa rin yung sagot ko. Yes, 13 something, no? So kailangan need to respect yung So ngayon, ang doon, of course, no, nag-aano ka doon, no? Although kung particular lang naman, no, may mga turo siya, hindi ka lang agree. Well, wala naman tayong mababasa na kapag hindi ka nag-agree, pero kailangan talaga infallible yan. So, kailangan talaga utos na simbahan, magpasakop talaga yan. So, may mga salita man na hindi natin naintindihan. Lagi ko sinasabi, mas alam ng Papa kaysa sa atin ang ginagawa niya. Hindi siya gagawa ng mga message sa mga turo, ng mga bagong turo ngayon, basta hindi siya against the deposit of faith. Pag sinabi mo deposit of faith, walang sino man na tao, no? Pag sinabi mo deposit of faith, walang sino mang tao na makakasira, no, makakalabag doon. So, may nagturo na akala, sabi ng iba, daw sa deposit of faith ang turo ni Pope Francis, ng mga ganon, wala silang authority na magsabi nun. Bakit? Unang-una, ang nagboto sa kanila at ang cardinal dito at bishop sa buong mundo, libo-libo mga bishop
Pero pansinin mo yung mga kumakalaban sa mga turo, hindi naman lahat, no. May mga turo si Pope Francis, kokonti lang. Bakit? Kasi halos pinag-aaralan nila yung turo niya, no? Ngayon, yung tanong mo, is it really mortal sin? Pag nagpatuloy yan, siyempre nagkakamali siguro sila, pero pagka naman napag-aralan nila kung bakit niya sinabi to, bakit ginawa ni Pope yun, pag nalaman na nila yun, marirealize na lang naman nila, no? Ang apostasy, kapatid, kasi pagka ikaw mismo tumatalikod na talaga sa simbahan, ikaw mismo, no, talagang buo, yung buong kabuuan na yon, hindi lang yung isang turo lang naman, kapatid, eh. Yung may mga ibang turo lang si Pope na ayaw nila, but they still respect naman yung authority ni Pope. Hindi mo siya masasabing mortal sin agad yun, kapatid, kung may kumbaga sariling opinion lang naman nila yun, kapatid. Hindi naman talaga nila winawasak talaga si Pope Francis, no? Unless magsasabi ka ng pwedeng sacrilege yun. Yung mga gumagawa ng mga masasamang salita kay Pope Francis, pwedeng natin sa 2120 sacrilege yun. Profaning, no? O paglapastangan sa isang tao. Hindi lang sa banal na Eucharistia yung sacrilege, ha? Paglapastangan kahit sa tao, no? Na nakatalaga, consecrated by God. Pwede maging sacrilege yun at pwedeng mag-ano. Pero yung nagsabi lang, na nagsuggest si Pope at hindi mo lang maintindihan, disagree ka lang, hindi masyadong yung, kapatid. Pero yung nilipastangan mo na at nagsabi ka na ng mga bad words kung ano-ano, at demonyong ganito, demonyong ganon, sacrilege yun. So doon palang papalo, kapatid, unless there's a full knowledge, grave matters, yung winawasak mo na yung pangalan ng Papa, doon nagiging mortal sin, kapatid. Tanong ko sa local tayo, sa local. Ang CBCP, di ba, magisterium natin sa local? Tanong ko dito, di ba may tumututol sa doktrina o sa turo natin na God died on the cross? Ngayon, sinasabi nila, naglabas sa CBCP, mga naniniwala doon, blind disobedience. So, masasabi na ba ating mortal sin na ginagawa nila? Nag-declare sila blind disobedience. Disobedience, so. Blind disobedience kasi ang akusasyon nila, eh. Diba? Ano yun? Hindi, kata. Ang turo ng simbahan, namatay ang Diyos sa krus. Pero Yes. sinasabi ng iba nating kapatid sa loob na protestante, hindi namatay ang Diyos sa krus. At inakusahan tayo naniniwala sa turo ng ating CBCP na blind disobedience daw tayo. Blind disobedience. Di ba akusasyon? Blind. Blind disobedience. Blind obedience pala. Blind obedience. Sabi, hindi natin alam, basta naniniwala tayo. Inakusahan na tayo ng ganon. Tama pa ba yun? O mortal sin ba natin masasabi yun? Yes, sige. Ibigay natin sa iba para Bro Junri? Para may pagkakataon. Yes. Yes, Bro Junri. Ano yung tanong, Bro Angel? Yung sa guide kasi, ano daw masasabi mo sa God died issue na anong kasalanan na itong mga itong mga nagdi-disobedience sa turo ng CBCP at Okay. kinakasoan na blind disobedience daw ang mismo mga obispo. So anong kasalanan nito nag-aakusa? Blind obedience, pare. Blind obedience. Blind obedience, okay. Blind obedience. Well, sa Fundamentals of Catholic Dogma at sa aklat ni Bishop Laramoro, schismatic po yan, no? Schismatic, lahat po ng kumakalaban sa obispo, sa Santo Papa, lalo-lalo na sa konsilyo, schismatic po yan. Ang kasalanan na yan. So, wala pong pinakaiba yan sa pagtalikod. Parehas lang po yan at ang hatol yan, actually, kung ipapaano na talaga natin ang batas ng simbahan, automatic excommunication, kapatid, wala nang paglilitis. Sila mismo nag-excommunicate sa kanilang sarili, hindi lang nila alam. No? Yan talaga ang mababasa natin sa mga libro. Kahit ako, pinag-aralan ko yan kung ano talagang ang kahihinat na ng sino mang Katoliko na laban sa simbahan. Lalong-lalo na pag officially declared na ng simbahan tapos pinaghihinalaan mo pa rin. Ano po tayo niyan, no? Schismatic po ang kalalabasan natin at
Sinasabi nilang blind obedience, saan naman nila nakuha yung blind obedience na yan? No? So, may aral bang simbahan about blind obedience? Wala naman eh. Sarili nilang Magawa lang sila ng sarili nilang termino. Wala naman kang mababasa sa Bible na may blind obedience. Wala ka rin mababasa sa katuruan ng simbahan na blind obedience. Wala. Gumagawa na lang sila ng sarili nilang doktrina. Wala talaga yung kapatid. Ano lang, kapag ang aral ng simbahan, heresy, no? Heresy, schismatic, apostasy, indifferentism, at yan lang. Actually, mayroon pa yung dalawa, nakalimutan ko yung dalawa eh. Yan lang, wala pong blind obedience. Sila-sila na lang gumagawa niyan. No? So, huwag tayong maniwala sa blind obedience na yan. Wala kang mababasang aral sa catechism. Ang dami ko nang binasang aral sa simbahan, wala ko nabasang blind obedience. O, walang ganun kapatid. Inaakusahan nila mga obispo kasi nga hindi sila nakikinig. Sabi ni si Apostol Pablo, darating ang araw na mga taong to hindi na makikinig, no, sa yung unang pakibasa nilang Bro Jando, unang Timoteo 4:3-4 Bro Jando. Okay, unang Timoteo, teka, hindi pala ako napagbukas ng Bible pala, wait lang. Okay. Walang blind obedience. Sila lang gumagawa niya, huwag kang maniwala dyan. Pero sila, bro, Rex Aguilar, malinaw yan sa aral natin, systematic yung ginagawa nila. Systematic yan, grabe yan. Automatic excommunication yan, bro. No? Hindi nila alam na natanggal na sila sa simbahan dahil sa kalukuhan nilang paglabag sa turo ng simbahan. Hindi lang nila alam. So, yung nakalagay dito automatic excommunication. Yan talaga. Kahit sa libro ni Bishop Laromoro, automatic excommunication ng systematic. Sa Fundamentals of Catholic Dogma, anathema set. Lahat nagkakalaban sa mga konsilyo, sa mga obispo, at anathema set. Pagdating sa yung hindi pagsunod, delikado yan sila. Ano yan bro? Unang Timoteo 4:3-4 bro. Ay 4:3 hanggang 4. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa mo. Ito? Sige. Pinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain ng mga pagkain nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga pananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Hindi yan bro. To Timothy 4:3-4. Ha? To Timothy yata yun? 4:3-4. 2 Timothy Okay. chapter 4:3-4. Okay. Sapagkat darating ang panahon hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Yan yung sila yung katuparan ng bro. Sit. Tanong ko lang, dapat ba silang bigyan ng komunyon o dapat silang tumanggap ng komunyon pa o hindi na? Nasa kanila yun, pero kung siguro sila kapag kung wala sila mangumpisal mo sila. Bro Jando, may sinend ako anong ibig sabihin ng blind obedience kung Catholic teachings ba yan? Okay, tingnan ko muna ha. Bukas muna ako Facebook ha. Sa messenger mo. Kung Katoliko ba talaga yan? Pang Catholic ba yan? O yung mga naninira sa ano lang yun? Destroying the church, sabi. Okay, tingnan natin yung sine ni Brother Angel. Okay, download ko muna. Kasi hindi ko ito mabuksan pag hindi ko ito i-download. Kaya kailangan ko muna na i-download. Okay. Ito ngayon ang sinasabi.
Yan. Okay. Helping to destroy the church in the name of obedience is also sinful. Blind obedience is not and has never been Catholic. This is because true obedience can never conflict with the will of God, namely that it can contradict the church's constant teaching. So this helping to destroy the church in the name of obedience is also sinful. Sila, ayan, pareho. Dinidestroy nila yung church, sinasabing blind obedience daw yung church. Yung mga yung mga talaga CBCP, mga bishop natin, blind obedience daw and has never been Catholic. So sila lang ang mga bishop natin, bro. Tandaan natin, yung true obedience kasi hindi siya magko-conflict sa turo. Kaya nga ang nagsasabi lang ng blind obedience yung mga talagang hindi sumusunod sa Catholic teachings, kapatid. Ayan, no? Kasi ako binasa ko sa Evangel, yung sin against Catholic faith, walang nabanggit na blind obedience. Kaya nga. Nagulat na ako blind obedience. Saan ba nila nabasa yung blind obedience? Yan. Yung sinasabi nila. It's not a Catholic term. So, walang ganun blind obedience, kapatid. Sila nagsabi nun daw. So, wala nga sa Catholic, sabi, and has not been a Catholic, yung term na blind obedience, kapatid. Okay lang po. Apat lang yun. Sa libro ni Bishop Ramoro, 4. Christian, ito, yung pagtalikod. Apostasy, heresy. Yes, indifferentism. Indifferentism. Walang blind obedience. Walang blind obedience. Okay, thank you na po. Merry Christmas pala sa lahat. Okay, salamat sa Diyos. Okay. So, yun lang ba tanong, Brother Rex? Wala na? Wala na. Nag-mute na siya eh. Okay, thank you sa inyong mga pagtatanong. Maraming salamat po at yun na lamang po. Pasalamat na lamang po tayo. No? Brother, ating unahin si Brother Junior sa kanyang thank you. Thank you. Brother Junior, thank you. Actually, habang sagot ako, paano ako dito ng trabaho, kaya maraming salamat sa lahat. Love you all. At saka kanina, yung isang taga-tanong, tinatawag akong John Ray. Ibig sabihin, talagang magkamukha tayo. Okay, doon naman tayo kay Brother Tata Rosal. Sa kanyang pasalamat sa mga nanood sa kanyang live, Brother Tata. Mas si Brother Tata? Ngayon ko lang siya nakita. Brother, kuhos ka, Brother? Tinan ko nga, Tata. Ay, kuhos si Brother Tata. Brother! Ay, wala na. Tulog na to. Okay, Brother Wendell. Brother Wendell? Ano ko, nawala na Brother Wendell. Okay. Ayun. Okay. Maraming salamat sa lahat na sumusubaybay, Katoliko at hindi Katoliko. Okay, thank you din kay Ate Edna na siyang nag-back up muna sa akin. Pasensya na kayo ako, na-late ako ha. Nag-early hour kasi kami. At saka yung dinner pagkatapos pa ng holy hour. So, talaga late talaga ako. At nasimula kami na Yes! Bukas, January 6 na. Sasayaw si Ate Edna. Tan tararan tan tan. Tararan tararan tan tan. Hindi makinig ka. Brother Wendell, matuloy po ba yung no live? Okay, para makaatin sila, sis, sa pwede no live, pero pagsikapan ko lang makaatin ako dahil
papagadian kami bukas dahil darating ang si Bishop Lonas na, no, yung labi ni Bishop Lonas. Okay, thank you sa iyo, Brother Wendell at Ate Edna. Ito naman tayo sa ating Brother Angel Santos. Yes, muli salamat po sa Diyos, no, sa kanyang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Yan, marami naman po tayong natutunan ngayong gabing ito at yun nga, no, marami pa tayong aanihin, konti manggagawa, so don't forget to share this. No, ang nagsishare ng kabutihan ay magniningning sa kalangitan magpakailanman, sabi ni Prophet Daniel, no. So pabaon po ng punto por punto sa mga bagong matulog o magtrabaho, kagaya ng sinabi natin kanina sa Ebanghelyo, no. Ang mga apostol, senior nila, no, sa mga kaibigan nila, si Juan, kay Andres, kay Pedro nung una, kahapon, tapos kanina senior naman ni Felipe, no, kay Nathaniel, no, it's Bartholomew na, no. Senior niya, no, yung pag-ibig ng Diyos. Sino ba si Jesus? So tayo inaaniyahan, kung mahal natin si God, si Jesus, kung mahal natin ang Diyos, i-share po natin ito, no. Yun ay pag-ibig sa Diyos and at the same time pag-ibig din sa kapwa natin para sa kaligtasan din nila, hindi lang po sa atin. So yun lang po, naway marami po tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, at i-announce mo nga kung mayroon bang puto por puto bukas o wala.